Anim sa 15 contractor na inilista ng Pangulo na naka-corner sa mga flood control projects ang may poor o unsatisfactory rating ayon sa isang pagsusuri. Pagdidiin ng palasyo, kailangan may managot sa mga palpak na proyekto kontra baha. Nakatutok si Ian Cruz. Ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Public Works and Highways, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control projects. Pagdiin ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya ghost projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian, at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang utos ng Pangulo, kasunod ng kanyang pagsisiwalat na 15 contractors lamang ang naka-corner ng 20% ng mahigit 500 billion pesos na flood control projects mula July 2022 hanggang 2025. Sa mga kontraktor na ito, nakita ng GMA Integrated News Research na 6 ang binigyan ng poor o kaya unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES base sa 9 na government projects na kanilang ginawa. Ang pagsusuri ay ginawa ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025. Base sa CPES Implementing Guidelines, ang kontraktor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Dahil DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Ang tanong ngayon, may tatamaan din ba sa departamento? Mahirap po yung tinatawag na witch hunt na dahil nasabi lang na palpak ang lahat or halos ng ibang mga proyekto patungkol sa flood control ay magsisibak na po ang Pangulo ng mga tauhan mula sa DPWH. Alamin po natin kung ano ang kanilang mga responsibilidad, kung ano man ang naging kanilang mga negligence at kung makikita po ng Pangulo agad-agad dito, hindi naman po mag-aatubili na sila ay sibakin sa pwesto. Ayon pa sa Malacanang, walang timeline na ibinigay ang Pangulo bagamat nais umano nitong mabilisan ang pag-iimbestiga ukol sa mga proyekto kontra baha. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.